At ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco Javier, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayanang banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang awitin sa Udas. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maamok. Matibay ang muog, bayaang bukas ang pintuan, upang makapasok ang bayang matapat. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtitiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lungsod mang matatag ay ibinabagsak. Patimuog ng winasak hanggang sa maging katapat ng mga taong hamak. Ang tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Ang tugon po, pinagpala ng dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ng Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting dihamak na doon sa poon ng pagtitiwala ko kaysa panalangin iyong mga tao. Higit nang mabubuti ang pagtitiwala sa poong ibinigay kaysa pamunuan ng ating aasahan. Pagpapala ng dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo, iyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Itong iyong pintuang pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayang do'y makapasok. Aking pinupuri. Ikaw o poon, yamang pinakinabangan, dinig mo ako, pinagtagumpayan. Tugon po, pinagpala ng dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay ligtas, tubusin mo, poon. Kami ay ligtas at pagpatagumpayin sa layuning hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain mula sa templo ang mga pagpapala ng kanyang tatanggapin
ang poon ng Diyos. Tugon po, pinagpala ng dumarating sa ngalan ng poong natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Maligayang kapistahan po in advance ng ating parokya, ng ating barangay, ng ating sambayanan, ang Immaculada Concepcion. Patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa loob ng mga nakaraang araw, sa mga patuloy na pagkapala na ipinagkakaloob sa atin ng Poong May Kapal. Sa tulong ng mga panalangin at gabay ng mahal na ina, ang Immaculada Concepcion. Katulad po na aking nabanggit, pinandiriwang po natin ngayong araw na ito ang kapistahan ni San Francisco Javier, isang pari at patron ng mga misyon. Panalangin natin ang mga nangmimisyon sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na po sa mga bansa na sabihin natin hindi pa po ganap na Kristiyano. Dalangin natin ang katatagan ng kalooban ng mga misyonero at mga misyonera. Pinapaalala sa atin ngayong araw na ito sa kapistahan ni San Francisco Javier na ang bawat isa ay misyonero at misyonera sa kanya-kanyang paraan. Huwag na tayong lumayo sa ating mga tahanan, sa ating mga pamayanan. Tayo ay misyonero ni Kristo. Tayo ay misyonero ng mahal na ina, Immaculada Concepcion. Tulungan nawa po tayo ng mahal na ina ni San Francisco Javier upang tayo po ay magmisyon sa ating kapwa. Noong ako po ay nag-aaral pa po noong high school sa Canosa, Calamba, hindi po sa San Pablo, Calamba. Isa po sa mga nabibigay sa akin ng kaligayahan ay yung tawagin po ako ng teacher ko sa pangalan ko. Kung itatanong niyo po kung bakit, tanungin niyo nga po kung bakit. Yan. Doon po kasi nag-aaral din ng kapatid ko, ang aking kuya. Ang aking kuya Carlo. At nakasanayan na po ng mga teacher ko, ng mga madre ng Canosa, na tawagin kami sa aming apelyido. Ang apelyido ko po
ay Sadian. Ayan. Kaya po kapag tinatawag po yung apelido namin, minsan nagkakalituhan po kami. Lalo na pag magkasama kaming dalawang magkapatid. No, Sadian. Sino? Sino? Kaya po, nang nakarating na po ako ng first year high school, lalo, nung first year high school po ako, at ang kuya ko po ay third year high school, no, minsan ay mas lalong nalilito. No? Minsan nalilito po ako lalo kung sino ba yung tinatawag sa amin na lawa. No? Ang kuya ko po ba o ako po? Kaya naman sa tuwing ako po ay tinatawag na Sadian, minsan di ko po mapigil na sabihin doon sa tumatawag sa akin, Raymond po. Raymond po, sir. Raymond po, ma'am. Raymond po, sister. Nagkataon din naman po na may kaklase po ang aking pong kuya na Raymond din po ang pangalan. Raymond. Siya po ay si Father Raymond Tapia. Pari na po siya ngayon. Kaya talaga minsan kapag tinatawag po kami ng teachers o ng sisters, minsan talagang nalilito po ako. No? Tinatawag na ako, pero akala ko yung tinatawag pala ay si Father Raymond Tapia. Kaya po, napakaganda sa karanasan ko po nung ako'y nag-aaral ng high school, no? Kapag pumapasok po ang aking teacher, o kapag nagkaklase, no? Tinatawag po ako sa pangalan ko, Raymond. Ayan. Siguro naranasan niyo din po yan nung nag-aaral po kayo ng high school, no? Parang ang sarap mapakinggan na kilala ka ng teacher mo. Ayan. Na kilala ka ng teacher mo, alam niya kung sino ka, hindi lang sa pangalan, kundi rin sa iyong ugali. Kilala ka ng teacher mo sa iyong pangalan, kilala ka ng teacher mo sa iyong asal. Siguro nga po, yun po yung talagang isang nakapagbibigay po sa akin ng ligaya nung ako'y nag-aaral po. Nang ako po ay naging pari na, ang sarap pong mapakinggan na ako po ay tinatawag na Father Raymond. Nung po mga panahong wala pang COVID, dumadalaw po ako sa Canosa, Calamba. Minsan nakakaroon po kami ng mga misa na kung saan ako po ay naiimbitahan. Ang sarap mapakinggan na yung teacher mo, tinatawag ka na ngayong Father Raymond. Ang sarap po sa pakiramdam. Minsan, nakakatukso dahil parang natural na lamang na tawagin kang Father Raymond. Minsan nga po, kapag humihinto ako at nangninilay, minsan parang nakakakilabot dahil ang tawag sa akin ay Father. Minsan nakakahiya din dahil sa aking mga naging pagkukulang. Tawagin kang Father kasi yung Father, it symbolizes holiness, kabanalan. Pero hindi lang nakakakilabot ang aking nararamdaman po, nakakaranas din po ko ng ligaya, ng saya. Dahil ang isang katulad ko, isang marupok na tao, isang mahinang tao, hinirang ni Kristo bilang isang pari. Father Raymond. Ang sarap pakinggan, ang gaan sa kalooban, tinatawag kang Father Raymond. Mga kapatid ko kay Kristo, sa ating pong mabuting balita ngayong araw po na ito, ipinapaalala po sa atin ng Panginoon, tawagin natin siya sa kanyang pangalan. Panginoon, Panginoon, Jesus, Jesus, O Diyos, iligtas mo kami. Tawagin natin siya. Huwag tayo magsasawang tawagan ng Diyos. In good times, in bad times. Always call on the name of the Lord.
Huwag magsasawang tumawag sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Kahit sa mga sandaling parang ayaw nating magdasal, huwag po tayong susuko sa pagdarasal. Sa mga panahong parang iniisip natin hindi siya nakikinig, pero siya'y nakikinig sa ating mga dasal. Huwag tayong titigil tumawag sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon sa ating mabuting balita, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Unang bagay, lagi tayong tumawag sa Kanya. Huwag natin ikahiyang tumawag sa Panginoon, maging sino man tayo sa harap Niya. Tumawag tayo. Kasi nagpapaalala sa atin na ang pagtawag natin sa Panginoon, yun ang ating bukasyon. Yun ang panawagan ng Diyos. Tumawag tayo sa Kanya. Sapagkat sa tuwing tayo tumatawag sa Kanya, it will remind us of the identity of God. Who is God? A God who is love, a compassionate God. Kapag tinatawag ako ng teacher ko, pinapaalala sa akin kung sino ako. Ipinapaalala sa akin nung ako'y nag-aaral pa, ikaw ay si Raymond. May nakikita kami sa iyo. Kaya ka namin tinatawag. Tinatawag ka namin at binibigyan ka ng mga responsibilidad kasi may nakikita kami sa iyo. At kapag tumawag ikaw sa amin bilang teacher, nagtitiwala ikaw sa amin. Naniniwala ka, natutulungan namin ikaw para ikaw'y mahubog, para ikaw'y lumago, para ikaw'y maging mabuting isang estudyante. Kapag tumatawag tayo sa Panginoon, pinapaalala sa atin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Huwag tayo magsasawang tumawag sa Kanya. Kaya kapag tinatawag natin ang pangalan ng Diyos, sinasabi natin sa Kanya na mahal kita. Ang pagtawag sa Kanyang pangalan ay nagpapaalala sa atin kung gaano natin kamahal ng Diyos. Iniibig kita ng higit sa lahat. Minamahal kita ng higit sa lahat. Sapagkat ang pangalan ni Jesus ay nangangahulugan din po ng mahal din kita. Pag tumawag tayo kay Jesus, ibig sabihin lamang mahal ko si Jesus. Sapagkat ang pangalang Jesus ay nagpapaalala na mahal din kita. Identity. Sino nga ba si Jesus? At sino nga ba ako para kay Jesus? Ikalawang puntos, sa ating pagtawag sa Panginoon na nagpapaalala sa atin kung sino ang Diyos at kung sino ako sa harap ng Diyos, ipinapaalala din sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito, hindi lamang identity, responsibility din. Sa ating pagtawag sa Diyos, ipinapaalala sa atin, meron tayong responsibilidad sa Diyos. At ano yon? Yun ang sinasabi ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. Makinig at tuparin ang kalooban ng Diyos. Dahil kapag tumawag tayo sa Kanya, meron din naman siyang sasabihin sa atin, sumunod ka sa akin. Kapag tayo nagdarasal, sinasabi natin sa Kanya, mahal na mahal kita, O Jesus. Sasabihin din ni Jesus sa atin, mahal na mahal din kita. Identity. But it also reminds us responsibility. Tumatawag tayo sa Kanya, sasabihin niya sa atin, sumunod ka naman sa akin. Makinig ka naman sa akin. Sumunod ka naman sa akin. Be obedient to me. Sa pagtawag natin sa Kanya, tinatawag natin ang Diyos bilang Diyos ng pag-ibig
Sa pagtawag natin sa Diyos, sinasabi ng Diyos sa atin, mahal na mahal niya tayo. At pangalawa, sa pagtawag natin sa Kanya, sinasabi niya sa atin, sumunod ka naman sa akin. Be obedient to me. Sa bandang huli, kapag ito ang ating sinikap na gawin, magiging matatag ang ating pundasyon, magiging matatag ang ating espiritual na pamumuhay. Katulad ng binanggit ng ating Panginoong Hesus sa ating mabuting balita ngayong araw na ito, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. At ang bato ay walang iba kundi ang Diyos na tumatawag sa atin na mahal kita, na tumatawag sa atin iniibig kita, na tumatawag sa atin sumunod ka sa akin. At yun ang mabibigay sa atin ng tibay. Yun ang mabibigay sa atin ng katatagan. Yun ang bibigay sa atin ng inspirasyon para maging mabuting anak ng Diyos. Sa Diyos na nagmamahal sa atin at sa Diyos na ang tanging nais, huwag tayong mawala sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang pagmamahal. Naalala ko nung ako'y dumalaw sa Canosa, Calamba, magmimisa po kami. Nilipitan po ako ng isa sa mga senior teachers namin. Paglapit po niya sa akin, kinuha niya ang aking mga kamay. At siya po'y nagmano. Mano po, Father. Dati-rate, ako ang nagmamano sa kanya. Ngayon, siya naman na nagmamano sa akin. Masarap sa pakiramdam, tinawag ako ng aking teacher, Father Raymond. Sinasabi niya sa akin, Father, mahal na mahal kita. Proud ako sa iyo, naging pari ka. Proud ako, naging teacher mo ako. Mahal na mahal kita. Pinapaalala sa akin nang tinawag akong Father Raymond, may mga nagmamahal sa akin. Identity, who I am. At pangalawa, pinapaalala sa akin ng teacher ko, ang Father Raymond dapat marunong sumunod sa gusto ng Diyos. Dapat marunong sumunod sa kalooban ng Diyos dahil si Father Raymond ako. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan na may maging tapat sila sa kanilang mga pangako at tungkulin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanan tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatulad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mamayang kamag-anak
at kaibigan na ako ay makatanggap ng kaliwang gantimpala sa kabilang buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinapanalangin din natin sa misang ito ang lahat ng mga nag-alay ng pamisa, mga nagsisimba ngayong araw na ito, dala-dala ang kanilang mga intensyon para sa kanilang mga sarili at para sa kanilang mga mahal sa buhay at humihingi ng panalangin para sa kanila. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at takayin mo kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ang manaming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagapin ng kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo kaysa ng kapwa-tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ating pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't sa Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang manasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisaawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at si Beneventura na aming Obispo, lahat ng mga Obispo at kaming mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama si San Jose, ang kanyang kalininis-ninisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal. Ang banal na pinagdiriwang ngayon, San Francisco Javier, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong pagtitiwala at pagmahal nating awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka sa pangin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po all sa po. ating lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo.
ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit pa sa lahat ng bagay at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual na aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Panalangin sa taon ng Jubileo ng Parokya ng Immaculada Concepcion. Makapangyarihang Ama, sa iyo ay nagmumula sa lahat ng panahon at kasaysayan. Pinasasalamatan ka namin sa aming pagdiriwang ng taong ito ng pagpapala at biyaya na nakalipas na panahon ang unang 25 taon. Hinihiling naming gabayan mo kami sa mga sumusunod pang panahon upang aming masimulang gawin at lalo pang lumago. Pukawin mo ang puso at bawat isang mananampalataya ng parokya. Maging bukas nawa ang pagbabago ng lahat. Itulot mo ang bawat pamilya ay maging huwaran ng sambanayang naglalakbay patungo sa kaganapan ng buhay. Pagkalooban mo po kami ng bawat tahanan ay magiging isang pag-angkan na tatanglaw sa sambayanan. Lingunin mo po ang iyong awa ang mga lingkod na pari at mga laikong lingkod ng parokya. Maisakatuparan nawa nila ang iyong nilalayon para sa iyong sambayanan. Gawin mo po silang mga mabubuting halimbawa sa mga mananampalataya. Makintal nawa sa puso ng bawat isa ang dalisay na paglilingkod na walang hinahangad kundi ang iyong kadakilaan. Dunadalangin kami sa iyo, O Ama, patuloy mo kaming patnubayan ng iyong pagpapala sa mga sumusunod pang panahon. Ipahintulot mong ganap naming maipamansag ang iyong mabuting balita sa lahat ng dako. Nang sa gayon, ang iyong itinanag na sambayanan ay lubusang makarating sa tunay na kaganapan ng buhay sa iyong kaharian. Katulad ng maliit na butil ng mustasa, ang iyong idinadalangin, ang iyong itinalagang bayan nawa ay lumago ng husto at makapamunga ng sagana. O Ama, papanibaguhin mo ang bayan mong walang sawang sumisinta sa iyo at isugo mo sila sa sanlibutan upang sa kanilang pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat isa ay maging larawan ng iyong pag-ibig at pagpapala. Itulot mo, Diyos, na ang bayang ito ay makapagpatuloy sa paglalakbay patungo sa tama at mabuting landas ng buhay. Upang pagsapit nila ng sa iyong harapan, may handog ang pagpupuring dalisay na wakas na maiukol para sa iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. O Maria, ipinaglihing walang dungis kasalanan, ipanalangin mo po kami. Na lumalapit sa iyo. Kayong mga banal na anghel sa kalangitan, Ipanalangin mo po kami. Santa Isabel, Hungaria, Ipanalangin mo po kami. San Diego de Alcala, Ipanalangin mo po kami. San Lorenzo de Oacono, Ipanalangin mo po kami. San Pablo unang Ermitaño, Ipanalangin mo po kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalam gaya ng maningas na loobin ni San Francisco Javier para ang kapwa ay mailigtas. Upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtam namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Atin pong pasalamatan ang ating mga naging sponsor sa araw na ito.
ang NHA parishioners, gayon din po ang Mom's Choir. Maraming salamat po sa inyong pagtulong at pagsuporta sa ating mga gawain, lalo na ngayong panahon ng kapistahan. Atin din pong pinasasalamatan ng ating punong tagapagtiwang, ang aming kasama sa seminaryo, si Reverend Father Raymond Owel Sadian. Palakpakan po natin. Bukas po ang ating mga sponsors ay ang UCG, Legion of Mary at ang Apostolado ng Panalangin. Gayon din po ang San Lorenzo, Barangay San Lorenzo Parishioners. Ipanapaalala ko din po, bukas po ay wala po tayong pagdarasal ng banal na oras. Sa halip, ang ating gawain ay mag-uumpisa sa ika-4 ng hapon sa pagdarasal ng rosaryo, chaplet, at ng novena prayers. At pagkatapos po nito, sa ganap na ika-5 ng hapon, ay pagdiriwang natin ang banal na misa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating minamahal na Kura Paroko, Father Mercy Dihan. At sa inyo pong lahat, nakiisa po sa ating misa, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. Papalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin natin ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Oo nga po pala. Salve po. Awitin natin ang salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce Cedo, espes nostra salve, ad declamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignipiciamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens Paterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitacum efficiem ereretur, Spiritus Sancto cooperante praeparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessionem stantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium manet semper nobiscum.